Nagbalik tanaw si Ramon Cruz, yung leading scorer ng 1978 Philippine team na lumaban sa FIBA World Cup nang mapanood ang laban ng Gilas Pilipinas sa 2023 FIBA World Cup. May unang balita si Nico Wahe. "45 years ang hinintay ng Pilipinas para muling makapag-host ng FIBA World Cup. 1978 pa kasi huling ginanap yan dito sa bansa. At kung ngayong 2023, si Jordan Clarkson ang leading scorer ng Gilas Pilipinas, curious ka rin ba kung sino ang top scorer at pinakamagaling noong 1978 sa Philippine National Team? Yan ay ang 5'11" shooting guard na si Ramon Cruz. 16.8 points ang average niya noong 1978 World Championship. Sa laban nga kontra Canada, 33 points ang binitawan niya. Pero ayon kay Ramon, hindi ganoon kadali ang kanilang mga naging laban. Lalo na't hindi ganoon kalalaki ang kanilang mga katawan kumpara sa ibang bansa. As in, sobrang pwede niya naman. Very, para kaming malnourished na senior. So kapag binabangga kayo, sir, ano yung nararamdaman Pinapon. Una, hindi masakit eh. Pagkatapos nga ng game, para kaming nakipag-wrestling doon sa mga malalaki. Hindi rin daw sila katangkaran. Makikita mo naman yung pinakamalaki naming player, si Padim Israel, is only 6'4", pero power forward pa siya. And then ang sentro namin, si Paul Herrera, is about 6'2 and a half. Ibang-iba na rin daw kasi ang laro at training ng ibang lahi noon pa man. I mean, yung training lang namin noon, takbo, jogging, wala pang weights. Walang ipinanalo sa 7 laban ng 1978 World Championship Philippine Team. Pero hindi raw ibig sabihin ay hindi sila lumaban. Noong opening day ng 2023 FIBA World Cup, isa si Ramon sa mga nanood sa laban ng Gilas kontra Dominican Republic. Para raw siyang nag-flashback sa panahong sila pa ang naglalaro. Kasama niyang nanood ang 5 sa kanyang teammates noong 1978 FIBA World Championship na sina Padim Israel, Steve Watson, Paul Herrera, Marty Tierra at Rico Acuña. Nandun din ang kanilang assistant coach na si Nemi Villegas. Sa napansin ni Ramon, nag-evolve na ang basketball sa buong mundo. Mula sa training, preparation at estilo, malayong malayo na. Ang basketball ngayon talagang athleticism, shooting, high IQ. Maging Pilipinas, nag-improve na rin daw sa basketball. May ilang kakulangan pa rin tayo sa paglalaro na posibleng dahilan kung bakit isang panalo pa lang ang naitatala natin sa World Cup mula noong 1978. Passing and then outside shooting. Yan ang dapat nating i-develop ngayon. It's about time na dapat talagang gawing perimeter shooter tong mga malalaking to, no? Tsaka, and then at the same time, yung mga sentro din natin dapat marunong din maglaro sa labas. Pero sa 2023 version, naiintindihan niya raw kung bakit ganun na lang ang reaksyon ng fans ng Gilas sa mga naging talo natin. Yan ay marahil tingin niya, alam ng tao na malakas ang lineup ng Gilas. Mas mainit yung pagtanggap ng Gilas ngayon dahil kasi ngayon, well, maybe siguro yung expectation is really very high sa Gilas. Ngayon, kumpleto na sa height, and then nandiyan pa si Jordan Clarkson, so the expectation is very high. Pero ayon sa kanya, suporta pa rin ano man ang mangyari sa ating pambansang kupunan. Ito ang unang balita. Nico Wahe para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, para laging una sa mga balita, bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.